Dito po sa Morning Devo, atin pong tatalakayin ano ang core values mo sa iyong buhay na dapat mong lakaran. Magandang araw mga ka-Morning Devo. Nandito ulit tayo upang magpatuloy na mag-aral. Dito po sa ating serye, nagsiseries po tayo patungkol sa wisdom for life. At ngayong araw na ito, katulad nga po ng binanggit ni Pastora Milat kanina, ano-ano yung mga core values na dapat po nating pag-aralan at isapamuhay para sa akin pong paglakad bilang isang mananampalataya. Basahin po natin dito sa Kawikaan or Proverbs chapter 22 verse 17 to 29. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga iduturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong pataligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon ay may isasagot ka kung may magtanong sa iyo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukhak sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nangaagaw sa mga iyon. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong buknutik, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bitag ay masilo. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayan, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. So, Pastor Amelet, ito actually, sabi nga dito sa verse 20, 30 ito, no? 30 na core values, no? Pero hindi naman natin Ilan lang ba atin? ilan lang ang ating We have 5? meron lang tayong mga 4 Lima na ito. core values na Lima. lima. Ating pag-aaralan, ano? So, ano ba yung una? Ayan. Ang kauna-unahan po ay nasa verse 22. So, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mga mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nangaagaw sa mga iyon. So, sa madaling salita po, mga kamoring dibo, tayo, Pastor Edwin, huwag mang-api sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Yan, dapat isa yan sa core value na panghawakan po natin bilang sa mananampalataya. Tayo maging tagapagtanggol ng mga mahirap, at huwag po nating hayaan na tayo mabuhay na ang ating influence ay mahirap na nga, lalo pa natin silang pinaghihirap. Ano po, so sa madaling salita, ito'y napakahalagang pagpapahalaga natin, no? Mahalaga na nga pagpapahalaga, ano kung saan priority po natin na sa ating kaisipan, sa ating kalooban, the way we live our lives, ay hindi tayo nang aapi. Hindi tayo nang Yung mga mahihina, yung mga walang kaya na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, wala silang sustenance para sa kanilang mga pangailangan. Huwag na tayong maging sanhi pa na lalo silang maghirap. Bagkus maging channel yung life natin na sa kanilang kahirapan, why not maging pagpapala ka tayo, hindi para sa kanila, kundi at hindi parang sila ay lalo pang mapadingin sa kanilang masamang kalagayan. So, ibig sabihin, maging pagpapala or maglingkod tayo Yeah. sa mga tinutulungan ng Panginoon. Inaasahan ng Diyos na maging instrumento tayo ng pagtulong, ng generosity, ng pag-aasista, at tulungan nating makaangat ang kanilang kabuhayan, hindi lalo pa natin silang nakawan. Yan po ang isa sa
kumbaga pinahahalagahan ng Panginoon, ang mga mahihirap ay dapat na tinutulungan. In fact, may mga verses din sa Book of Proverbs na sinasabi na kapag ikaw ay nagpahiram or tumulong o nagpautang sa mga mahihirap, ang Diyos ang magbabayad sa iyo. Ibig sabihin talagang importante sa Panginoon yung mga taong nag-iikaos, yung mga taong naghihirap at inaasahan niya na tayong mga anak niya, tayong ah, mga tao niya, no, yung mga sumusunod sa kanya, ay ganoon din ang maging pag-uugali. Huwag po nating pahirapan pa ang mga naghihirap bagkus maging pagpapala po tayo at tumulong sa kanila. Actually, tayo pa nga mananampalataya na nakakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Why not na kaya nga hindi natin pinipigilan ang isa't isang magtiwala sa Diyos na tayo kanyang pagyamanin. Bakit ako may pagtitiwala sa Diyos na ako'y kanyang pagpapalain at pagyayamanin? Para ako'y maging pagpapala sa mga nangangailangan. Para kapag ako'y hininga ng tulong ng mga may kahirapan, naghihirap sila sa kanilang buhay, meron akong kakayanan na sa gitna ng kanilang pangailangan meron akong kakayanang tumulong. At iyan ay isang, panuntunan 'no, tayo sa ating buhay, Pastor Edwin, na hindi tayo nahihiya sa Panginoon na, "Panginoon, kami pagyamanin mo." Dahil sa ating pagyaman, sa ating pagsagana, gusto nating pagpalain ng mas maraming tao. Hmm. Amen. Yan. So yan po yung core values number one. Sana po ay maging core value po natin na laging matulungin at laging ah, umasista at huwag pagsamantalahan ang mga mahihirap. Sa number 2, Core values number 2, verse 24, sabi niya, huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bipag ay masino. yun ay napaka-common, Pastor Eddie, 'no, yung kung mararamdaman mo ang isang taong laging galit, sa totoo lang kung hindi ka mag-iingat madali silang makahawa. Tama, very kwan sila, no? Na kumbaga parang kwan yan, parang sakit yan na Contagious. oo, puwede kang mahawaan kaagad ano. Kaya, iwasan po natin yon yung laging kumbaga na-expose. Lagi na kasi mama ko, Naka-expose sa environment na laging galit, parang laging galit sa mundo. galit sa kayo ng tao. Oo, parang galit, parang gustong awayin ang buong mundo na, ano? Hindi Pati po may alagang pusa, Pastor Eddie, inaawit na. naaaway din 'yan, ano? So, ah, importante po na 'wag po tayong mamuhay sa galit. Kaya nga po dapat praktisin po natin yung pag-uugaling nagpapatawad at maging mahinahon. 'Wag turo tayong basta-basta lamang, yung silakbo ng ating damdamin ay binubulalas kaagad. Salita ng Mga salita na masasakit at Correct. masasama. Lalo na kapagka nakapagsalita ka ng hindi na maganda dahil sa bugso ng iyong galit, hindi mo na ito mababawi, no? Sabi nga nila ang mga salita na masakit ay 'pag naisabi mo na, nasabi mo na 'yan, ay nasusugatan na yung taong pinagsasabihan mo at napakahirap na itong bawiin. parang daig pa nila yung binugbog mo sa pamamagitan ng suntok ano, tsaka yung pamalo. Dahil ang sinaktan mo hindi yung physical, ang sinalitat mo yung kanilang kaisipan, yung kanilang Emosyon, oo. Ang hirap pagalingin yung gano'n. So, 'wag po tayong lumakad sa mundo ng galit at, yan po dapat ang maging core values din natin. 'Wag nating hayaan na ang ating mundo ay uminog o kaya ay revolve sa mundo ng galit, ng bitterness at, ng vengeance. Yun po ay napakahirap na buhay, mabigat po na buhay yung gano'n. sabi niya, "Wag makipagkaibigan." Yun ba ano, nagalit na, sinuportahan mo pang magalit, Hinatuman mo pa. lalong dumoble yung galit, and then meron pang isang tatlo na kayong galit na galit. And then so, ibig sabihin hindi ka naging daan para naman yung galit na yun is subside ano, bagkus nakipagkaibigan ka bang isa, you support it. 'Pag ganun po, yun po yung core value na dapat po nating
ang gawin natin ay hindi tayo maging gano'n. At Ang buhay po na mapayapa at masaya ay yung wala kang kaaway. kahit may nangaaway. Kahit na totoo yan, puwede posible yun. Puwede ka kasing, magkaroon ng puso na kumbaga mapayapa kahit na pini-persecute ka or inaaway ka. Kung pinili mo ang magpakaswan Totoo yan. at maging mahinahon at huwag gantihan ng galit din ang ginagawa ng iba, ay mas maganda po ang buhay na gano'n, mas mapayapa yung gano'n. Mag-release tayo ng blessing sa mga taong, gumagawa ng masama sa atin at huwag natin itong gantihan ng galit. Ayun. Hindi man natin makontrol ang galit ng iba, pero ang galit natin, kaya natin kontrolin at kaya nating sawayin Yeah, at huwag natin paghariin sa ating buhay. yeah. So yun ang core values number 2. Huwag kasing laging galit. Number 3 po, ang core value natin ay dito sa verse 26. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba ni gumarantiya para sa kanya kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati aligaan mo? So ito po yung kung mga nakinig po kayo ng mga nakaraang morning devo, isa po ito sa may topic natin. Pero Oh, inulit actually sa Proverbs Proverbs yung, katotohanan ito o yung paalala na ito. na huwag gumarantiya sa utang ng iba. Oo. Kasi nga po hindi natin dapat, kumbaga hindi tayo dapat namumuhay sa burden ng utang ng iba at, kinakailangan hangga't maaari ay lumaya po tayo mula dito. Again po, hindi po natin binibigyan ng pangungusap or ng what I mean is hindi po natin ibig sabihin na huwag tayong tumulong. Po, sabi lang po natin dito is huwag tayong maging kabahagi ng isang utang na kahit mismo tayo hindi natin kaya bayaran or hindi natin tiyak na yung nangutang na nag-anyaya sa atin na maging guarantor tayo ay walang commitment Yes. na magbayad o walang kaya ng magbayad. So, yun po yung ating binibigyan ng linaw. Baka katulong po tayo pero hindi sa pamamagitan na Paggigarantiya. ayun, nagpunta ng iba. Ayun po. Core values number 4, verse 28, ang sabi niya rito, "Huwag mong baguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno." Sa isang version, Pastora Militanos, dun sa Ang Salita ng Diyos version, sabi niya, "Huwag mong aalisin ang mga muhon na inilagay noon ng mga ninuno mo." Ngayon, dito po ay Boundaries to ng boundaries, oo, practice, oo. Which is puwede itong maging literal, dapat lang, 'no? Huwag kang mag-uurong ng mga muhon ng property, Pandaraya po yun. property. Pandaraya po yun, oo, illegal po yun. Pero puwede rin po itong, pumatungkol or, puwedeng gamitin po itong prinsipyong ito sa mga pundasyon at mga muhon at mga boundaries na inilagay ng ating mga ninuno, ng ating mga founders, ng ating mga pioneers, ng ating mga leaders. Kapag sinabi natin kasi mga leaders, yung mga taong tuturo ng mga foundation or pundasyon patungkol sa pananampalataya, patungkol sa ating mga pinaniniwalaan. Napaka-importante na 'wag nating aalisin yon or tatanggalin yon sapagkat yun ay mga pundasyon na kung saan ay doon po tayo magtatayo. Hindi po yung aalisin natin yung itinuro ng mga ninuno natin o mga leader natin tapos magtatayo tayo ng sarili nating mga katuruan. Yeah, and actually, ito po ay pag-respect, no, sa mga taong nangunguna sa atin or nauna sa atin. At ito ay mga boundaries na kung saan doon sa pananampalataya sa katotohanan, pananampalataya sa salita ng Diyos. Ito yung mga boundaries o mga panuntunan, no, core values sa buhay na kung saan tayo ay nagbibigay ng nagiging definite po natin tiyak. Ano ba yung pinapaniwalaan ko? Saan ba ako nakatayo na pundasyon ng aking pananampalataya? So, huwag po natin alisin yun. Sa literal naman po, sa physical, and po, yung mga boundaries ng ating mga properties, ayan.
Totoo po yung sinabi namin sa inyo ni Pastor Edwin, wag niyo po babaguhin, wag niyo dadagdagan yung sukat ng lupa na pinamana sa inyo, and then magdanakaw buhay sa katabing lupa, 'no, hindi po yun, 'no? O kaya doon sa kasi yung mga buhon na yan, 'no po, yan po yung mga kung saan yung hangganan ng mga ano yun, pangangailangan or kayamanan na ipinamana nila sa atin po. So, maging ano tayo dun, maging matapat at, yun ay isang magandang obligasyon din na dapat natin, dalhin sa ating buhay. Huwag tayong mandaraya sa mga properties po natin. So balikan ko doon lang sa punto na pundasyon ito ng buhay natin at pananampalataya natin ngayon, 'no. Alam niyo po, yung mga nagturo po sa atin noon, mga guro, magulang, ano ba, yung mga leader natin, puwedeng life group leaders po ninyo o kaya mga pastors po ninyo. Ang sabi ng Banal na Kasulanan, sila ipinadala ng Panginoon para itayo yung mga pundasyon ng mga pananampalataya. At dapat ang pundasyon ng pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Dapat ang pundasyon ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos, okey? Pagka nawala yoon, ay tayo po ay mawawalay na or mag-iiba na yung ating magiging landasing ng paniniwala at pananampalataya. At marami pong mga mananampalataya ang tinalikuran ang mga pundasyon na itinuro sa kanya, kaya sila ay napapariwara. Nawawala po sila doon sa talagang, itinakda ng Panginoon sa kanila. Kaya 'wag po nating tatanggalin at 'wag po nating aalisin yung mga pundasyon at ang pinakapundasyon ay ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita. Okay, at ang panglima na atin pong, core values na bibigyan ng diin ngayon ay sa verse 29. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Ayan. So, ang core values po ng masikap at mahusay na po yung excellence. Yan, yung spirit of Ayun excellence. ay makaranas po ng promotion. Dapat po maging core values po natin yun yung, kumbaga ay pagiging mausay sa lahat ng gagawin po natin. Diligence and excellence. Diligence and excellence. Pero alam niyo po bang may mas mataas pa na antas ng kahusayan? May sinabi po sa Book of Daniel na siyang ibinescribe kay Daniel at sa kanyang mga kaibigan. Yes. Yan ay ang excellent spirit. Spirit, yeah. O yung mahusay na puso. Doon po talaga nagbubukal ang pagiging mahusay sa buhay. Kapagka excellent ang iyong spirit, excellent ang iyong puso, lalabas na magiging mausay ka rin sa bawat gagawin mo. May mga nag-strive lang na, maging excellent ang kanilang ginagawa. Pero ang pinagmumulan talaga ng tunay na excellence, ang pagiging tunay na mahusay, ay yung puso mo ay mahusay sa harapan ng Panginoon. Kaya kapag hindi mo yun ipupursue, hindi yun ang maging core values mo. Kaya nga po, nag-aaral po tayo dito sa Book of Proverbs ngayon dahil yan po ang pinagmumulan ng mga katotohanan patungkol sa pagkakaroon ng excellent spirit. Ano po? Yung hindi lamang po yung pagiging mahusay sa mga ginagawa natin, kundi pagiging mahusay sa ating puso. Gusto mo nila? Yeah. Okay, so doon po natin naintindihan yung mga core values na. Sabi mo nga, ilan yung core values? Lima yan. Pero 30 yan. 30, ano po? So, Marami pa po yan. tuman nyo na po ang Pagturan nyo na lang po yan. Marami po yan. So, same chapter at sa bang sunod chapter. Oo. Okay, yeah. So, ngayon po ay sa atin pong pagkatuto naglimang core values na yan, no? Nagkakaroon tayo ng panuntunan sa ating buhay na kung saan ay talagang ekspresyon na tayo ay totoong marunong. Kung ang kayamanan ay mayroong fake treasures at mayroong true treasures, ganyan din po ang wisdom. Mayroong fake na wisdom. Yung naglulunong-lulungan. At yung mga taong tunay na marunong ay meron pong ganitong
core values na pinapahalagahan sa ating mga buhay at nagbibigay or nagkakaroon ng sometimes, hindi lang sometimes, yung palagi na demonstration sa ating buhay. Sabi nga, mahalata mo or makikita mo kung ano yung mahalaga sa buhay mo based doon sa kung paano ka, yung lifestyle, paano ka nabubuhay talaga, paano mo to sinasakatuparan. So ngayon po tayo po ay mananalangin at ipanalangin natin ang isa't isa na ang mga core values na ito ay patuloy nating maging saligan na po ng ating mga kaugalian. Amen. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po na patuloy mong minumulat kami sa ganitong mga pagpapahalaga sa mga kaugalian, mga pamumuhay na kung saan ay naayon sa iyong kalooban. Amen. Kaya po ang panalangin po namin, huwag po namin itong makalimutan. Amen. Unang-una, Panginoon, kami maging daluyan at pagpapala para sa mga mahihirap. Panginoon, pahingi po ng marami pang kayamanan. Sa Espiritu, kayamanan ko sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, sa kaibigan, mga kapatiran. Kayamanan para sa pisikal, Panginoon. Sa pananalapi, namin, pagkain, Panginoon. Pagyamanin pa po kami, Panginoong Jesus, upang kami maging pagpapala pa sa mga tao na nangailangan sa amin. Panginoon, salamat. Hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwan. At pinupuri ka po namin ng aming buhay ay magiging masagana pang daluyan, Panginoon, ng tulong para sa mga naghihirap. At Panginoon, salamat din po sa mga kaibigan namin na binigay mo sa aming mga buhay na hindi po sila magagalitin. At kami rin po, O Diyos, ay matuto na mag-control laban sa galit. At kami ay maging daluyan din ng kaugalian na kung saan may kaanguan, may kapakumbabaan, at mayroon pong, Panginoon, kabaitan sa aming kapwa. Dinadalain din po namin, O Diyos, na ilayo niyo po kami sa mga sitwasyon na kung saan kami po ay mapapariwara doon sa pagiging guarantor sa mga nanghihiram o ng utang. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaparaanan na hindi po maging malaspang aming pag-uugali. Bagkus sa karunungan ay maidil po namin yung mga taong lumalapit sa amin at gusto nilang maging guarantor po kami. Panginoon, bagkus ay tulungan namin sila sa kaparaan ng kaya namin at di po kami maging guarantor sa mga utang na hindi naman namin kayang panagutan. Salamat po aming Ama na Ikaw ang Diyos ang mag-iingat at mangunguna sa amin sa ganitong aspeto ng buhay. At salamat po yung katapatan namin na sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, hindi po kami mandaraya. Amen. At Panginoon, pinupuri ka po namin na kahit sa ganitong aspeto ng buhay, maging mabuti po kami halimbawa. At sa aming paglilingkod, yung excellent spirit, O Diyos, na binigay mo kay Daniel. Salamat na sa banal na spiritu, ito ay sumasa amin. At ito'y mag-produce ng mabuting bagay at mga gawa na maluluwalhati ang banal mong pangalan. Hindi po kami yung magsisettle na okay lang na mga gawain. But Father, kami po ay gumawa ng mga bagay ayon sa excellent spirit na meron po kami sa inyo. Yung mga gawa ng aming mga kamay ay maging mahusay, masikap, Panginoon, at maluwalhati ka. Pinupuri ka po namin sapagkat yung kind ng pagkatao na meron po kami, katulad ng sa aming Panginoong Jesus, ay patuloy pong makikita at mahayag sa buhay po namin sa aming henerasyon. Yung pagiging tulad mo, Panginoong Jesus. Kung ano yung pinapahalagahan mo. Salamat, O Diyos Espiritu Santo, tutulungan po kami pahalagahan ang mga bagay na pinapahalagahan ng aming Panginoon. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. At sa sinuman na nais tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas niya, ay kinakailangan po nating manalangin at magdeklara ng pambubukas ng ating puso at paghahari niya sa ating buhay. So kung nais mong tanggapin ng Panginoong Yesus, sumabay ka sa akin sa panalangin at gawin mong personal na panalangin ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, isinusuko ko ang aking buhay, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, at mula ngayong araw na ito, ako ay susunod sa inyo at maglilingkod sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Yan po ay isang panalangin ng pagsuko at pagtanggap. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung tinatanggap mo siya,
binibigyan ka niya ng karapatan na maging isang anak ng Diyos. Amen po. Praise God. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa Morning Devo. Nawa po ay napagpala po kayo sa kanyang mga salita na ating pong pinag-aralan ngayon. At muli, makita-kita tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.